ang dulo nito at sinimula na ang mahabang pag-akyat. Mahigit 2 oras nang naglalakad ang grupo nang marating ang unang water source na umaagos sa gilid ng bundok at pinadaan sa buho ng kawayan. Sa taas ng bundok ay itinuro sa grupo ng MGB ang malaking uka sa tuktok na ayon sa kanila ay tinatawag ng mga lokal na residente na groto. Isa naman sa nagpapabagal sa pag-akyat ay ang malalaking punong nakaharang sa daanan at ang daan na mabangin. At nang makalabas sa loob ng mga makakapal na puno, ay halos nakakaalis naman ng pagod ang kagandahan ng Davao Gulf habang nagtatago naman sa makapal na ulap ang Mount Apo. At habang tumataas ang naakyat ng grupo, ay hindi na makapasok din ang sinag ng araw at unti-unti nang bumababa ang ulap. Nagkalat na rin ang mga giant ferns na nabubuhay sa matataas na lugar. Pinasok ng grupo ang maulap na daan at bumulaga ang isang open area na napaka-misteryosong tingnan na tila isang dimensyon ang iyong papasukan. At sa loob, sasalubong sa iyo ang mga wildflowers na hindi mo makikita sa kapatagan. Naglambitin din ang mga pitcher plants na itinuturing na endangered na o nanganganib sa Pilipinas. Bandang alas 12 ng tanghali, 6 na oras mula nang umakyat ang grupo, ay narating ang Lantawan 1 at kitang-kita ang lawak ng bundok na pinanggalingan ng grupo. At sa isang patag na bahagi ng kabundukan, bakas pa ang pinagkampuhan ng mga logging companies na siyang umubos ng mga puno sa naturang kagubatan. Siguro nung may naglalaging pa dito, nung mga 1960s pa yon. Saka natapos mga 70s. Ubus na yung malalakang puno. Yung mga malalaki. Kasi nakita naman natin na may daan. May daan sa laging. At kung hindi ka mag-iingat sa paglalakad, ay sasabit ka sa mga iniwan nilang malalaking kable. Halos matabunan na rin ng matataas na damo ang iniwan nilang mga makina. Siguro nakita nilang wala ng malalaking puno. Iniwanan nila. At ang natira na lamang ay mga bago at payat pang mga puno na sa hindi maipaliwanag na dahilan ay pawang mga puti naman ang katawan. Muling pinasok ng grupo ang kagubatan at dito ang mga puno ay nababalutan na ng mga lumot at sari-saring halaman kabilang na ang mga wild orchids. Halos pagapang namang inakyat ng grupo ang tinatawag nilang uwang-uwang na may 87 degrees ang tarik. According to the rattan gatherers, tinatawag nila yan na uwang-uwang. It's a Bisaya term of the shrimp na kung pag gumagalaw pa atras, dahil sa steep na close to 87 degrees, pagbaba mo doon, you have to paatras yung movement mo. Kaya tinatawag yung uwang-uwang. At habang tumataas pa ng kabundukan, mapapansing nagsisimula ng magsiliitan ang mga puno. Subalit, ilang minuto lamang, ang dinaanan ng grupo ay nakulapula na ng makapal na ulap. Nasa bukana na ang grupo ng Pygmy Forest o mga punong binonsay ng kalikasan. Subalit, bumaba na ang ulap at inabutan na ang grupo ng gabi. Paggising sa umaga ay nababalot pa rin ng ulap ang buong Mount Hamiguitan, kung kaya't binaba muna ng grupo ang ipinagmamalaki nilang lawa na kilala sa tawag na Tinagong Dagat. Tinatawag na dagat, kung minsan, lumiit yung water, yung tubig. At saka meron ding panahon na lumaki yung tubig. Saka yung tinatawag na tinago, dahil napakalayo ito napakalayo ng galing sa munisipyo. At saka napaligiran ito ng mga bundok. Saka bihira lang ito. Meron ding ito merong spring sa
sa gitna ng tubig sa gagaling doon sa bundok. At nang muling balikan ng grupo ang Pygmy Forest, halos mamanghaan lahat nang makita ang lawak na sakop ng mga punong benonsai ng kalikasan habang magiting na nakatanaw sa malayo ang tuktok ng Mount Hamigitan. Ayon sa unang deklarasyon ay aabot ng 500 hanggang 600 ektarya ang mga benonsai na mga puno. Kaya wag ho kayong bibitaw at iisa-isahin natin ang walang kaparis na ganda ng mga natural na bonsai trees sa Mount Hamigitan sa Davao Oriental na ayon sa mga eksperto ay tunay na isang obra maestra ng kalikasan.